Hello there, Capricorn sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of March, Capricorn Sun, Moon, Rising, Venus. So Capricorn, hindi lahat ng Capricorn maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Capricorn. So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate, okay? Capricorn, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please to check your other placements, your Sun, your Moon, your Rising, your Venus sign. Dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. So, Capricorn, I'm going to do a Celtic cross spread love reading for Capricorn for the month of March. Capricorn, Sun, Moon, Rising. So, let's start. Capricorn, love reading for the month of March. Capricorn. Unsureness. Either nag-juggled ka or nagkakaroon sa'yo ng unsureness dito. Whether to walk away or not. Siguro mayroon kang intuition. You might be observing this person. May nalaman ka ba? Andun ka sa point na may intuition ka ba? Kasi magulo yung isipan mo dito eh. Parang na-stress ka. Parang minsan sa mga nalalaman mo, gusto mo muna ng peace of mind. Gusto mo magpahinga. Baka nga ngayon di kayo nag-uusap ng person na to. And I can see also here decision. Parang you wanted to decide na to move forward or to move on, or you wanted to decide to be practical sa mga nangyayari na parang seems like ayoko na makialam, pero nahihirapan ka, of course. Hindi madali para sa'yo to. Let's see. Anong nangyayari ngayon? See, either merong separation sa iyo or hindi kayo nag-uusap ng person na to, lumabo yung sitwasyon ninyo. Dahil merong nag-decide dito, might be your person decided to walk away or decided na maghiwalay na kasi hindi na naging masaya. Naging mas mabigat yung problema siguro ninyong dalawa, and to the point na hindi na na-appreciate ng person mo yung sitwasyon. And nakikita ko dito unsure, hindi ka sure kung paano ka makapag-move on. Kasi hindi ka nakaka-move on. Masakit sa'yo yung mga nangyari dito. So, kaya siguro ito yung challenge na paano ako umalis sa sitwasyon na to ng kampante, kalmado. Paano ko makaalis sa sitwasyon na to emotionally. Meaning, yung hindi ka na, hindi mo na mararamdaman yung pain. Like, totally may acceptance and forgiveness na. So, paano ko gagawin yun? Kung nahihirapan ako ngayon, nasasaktan ako sa nangyari sa aming dalawa. So, kaya ito yung challenge mo. In the distant past, kasi I can see here, you might be LDR kayong dalawa ng person na to. And feeling ko nagkakaroon dito ng imbalance connection sa distant past pa lang because of some clarities could be about this person's past. So, might be this person is either married or ex-married. Married siguro talaga siya. And siguro nung nagkaroon ng clarity about this and you are LDR, medyo nagkakaroon ng mga misunderstanding, may mga judgment could be also sa inyong dalawa, and hindi na-appreciate yung sitwasyon. So, in the past pa lang, may mga ganito na nangyayari sa inyong dalawa.
Okay? Kasi parang feeling ko, in the distant past pa lang to na nangyari to. And kasi even dito sa recent past, parang nag-i-struggle ka na talaga. Parang about sa feelings mo dito sa person na to. See? Meron ng unsureness talaga dito. And, hindi ka na honestly sure about this connection dito na sa recent past. But, feeling ko dito, nagkakaroon pa kayo ng communication ng person na to. So, siguro nagkakaroon pa kayo ng communication ng person na to. But then, you are trying your best to guard yourself from this person. Might be feeling ko itong person na to, bumabalik siya sa'yo, this recent past, na bumabalik siya sa'yo. And then, ginaguard mo yung sarili mo sa taong ito, pero sa totoo lang, mahal mo siya. Kumbaga, naghihipag-usap siya sa'yo ulit, pero ang pinapakita mo sa kanya, naka-move on na ako. So, pero sa totoo lang, nasasaktan ka pa rin talaga. Baka hindi ka pa talaga naka-move on from this person. So, naiipit ka ngayon sa sitwasyon dahil bumabalik siya sa'yo ulit. So, bumabalik siya sa'yo ulit. And nagbibigay ito sa'yo ng saya deep inside. But then, you are trying yourself to guard para, kumbaga, pakita sa kanya na, I don't care anymore. Okay na ako, naka-move on ako. Pero sa totoo lang, hindi. So, through your communication na dalawa, parang meron pang paghihiwatig na may chance pa to. Parang ganon. Though, kahit sabihin na natin, sinabi mo na sa kanya na, okay na ako, naka-move on na ako. Pero, may communication kayo. So, yun yung tinatake niya na chance dahil may communication kayo na nag-o-offer siya sa new beginning. On your side, hindi ka naman talaga siya sure. Hindi ka naman talaga sure kung willing ba siyang ipaglaban ka or hindi. So, at this present situation, ito na yung parang nadjajuggled ka or nagkakaroon sa'yo ng unsureness kung magdi-decide ka, ano yung decision mo? Babalik ka ba sa kanya? Or hindi na? Kasi sa totoo lang, hindi ka pa talaga naka-move on sa kanya. And sa totoo lang, may plano ka talaga dito na tanggapin pa siya. So, despite sa mga nangyari sa inyo before, parang meron ka pang feeling talaga sa kanya. So, ngayon, ito yung challenge sa'yo. Paano ako mag-move forward? Paano ako mag-let go from this person? Paano ako, how will I going to walk away emotionally? Like I don't feel anything. And tell this person na, ayoko na, tapos na tayo, without feeling anything. Yun yung nagiging challenge sa'yo dito. Let's see. See, you still really love this person talaga. Kasi, parang andun sa point na, wait lang, nahulog yung isang baraha. Ang layo, wait lang. Okay, dito na. So, anyway, let's continue. Sabi ko nga, you love this person unconditional. I mean, you really love this person still. So, hindi ka pa talaga nakamove on. So, paano ka lumayo sa isang tao na mahal mo pa? Diba? Mahirap yun. So, but meron ka ng feeling of, I really wanted to have changes in my life na, parang nandun ka sa point din na ayaw mo siyang tanggapin talaga, sa totoo lang. Parang ganito, yung isipan tsaka puso mo nagtatalo dito. Kasi mahal mo pa rin siya. Though, andun ka sa point na pinapakita mo na parang ayaw mo nang i-accept yung offer niya. Kasi gusto mo na nga ng changes. So, oh my God, nahirapan ka talaga dito. Nahirapan ka even minsan matulog sa sitwasyon na paano ko iiwasan yung tao na may nararamdaman pa ako. And sometimes, sa totoo lang, iniiwasan mo naman talaga siya. You are trying your best talaga na to give this person silent treatment. Yet, itong person kasi na to din,
ang nagpapasaya sa'yo. Nung time na nag-offer siya sa'yo ulit ng new beginning. So, dito ka sa point na paano ko maghilom nito? How can I heal? Kung ganito yung nangyayari ngayon, na bumabalik ka sa akin ngayon, na pinapakita mo sa akin ngayon na willing ka na bumalik sa akin. Sometimes inaaway mo na lang nga to siya but then nandyan pa din siya sa'yo. Willing siya bumalik talaga sa'yo. Kaya nagkakaroon sa'yo ng nakukonfuse ka tuloy sa nararamdaman mo ngayon. So napapa-challenge ka talaga. Let's see about your best outcome here. I think feeling ko dito is to give this person the clarity na ito yung nararamdaman mo. To give this person the clarity na sa totoo lang ito talaga yung nararamdaman ko. Ganito, ganyan. Kausapin mo siya about sa nararamdaman mo. And sabihin mo din kung bakit parang feeling mo ayaw mo na siyang tanggapin. Sabihin mo yung issue. Sabihin mo kung bakit. Sabihin mo yung takot mo. I-share mo sa kanya para maintindihan niya din. And to give this person a clarity. Kasi kung sakali man malalaman niya yung clarity na ganito pala yung nararamdaman mo ngayon. So, if magpapatuloy pa din siya sa'yo, and magpapatuloy pa din siya sa'yo na maging seryoso, then there is a possibility, at least kahit papano, maibsan yung, mo dito, confusion mo dito about the connection, diba? Makapag-decide ka whether to move forward and never look back, or to accept this person once again. So, give him or her this clarity. That talk to this person para hindi ka din maipit sa sitwasyon. And baka magsi-share din siya sa'yo kung dito mo malalaman kung seryoso ba siya sa pagbabalik niya or bigla na lang din siya mawala kasi ganito yung nararamdaman mo. 'Di ba? Kasi in the immediate future, let's see about this. Kasi in the immediate future, I can really see here na parang sinasabi dito sa card na baka isang araw maiipit ka lang din sa sitwasyon. So, that means that the cards don't want you to accept this person at all. Kasi, parang sinasabi kasi dito na baka in the immediate future, magiging option ka lang din ulit. So, it's better for you to walk away na talaga and have some changes in your life at wag nang tanggapin tong person na to kasi baka isang araw pagbabalik ka sa kanya masasaktan ka pa din at mawawasak din lang din kayo, magkaaway lang din kayo ulit. So better move forward and never look back and not to accept this offer na lang talaga. So parang yun din yung yung magandang outcome dito or pwedeng mangyari. So, give this person's clarity kung ano yung nararamdaman mo, ano yung fear mo, whatever it is, gaya ng sabi ko kanina. So, ano yung magiging reaction niya doon? Malay mo, bigla na lang siya mawala. Malay mo, itetest mo siya, kumbaga. Itetest mo yung pagbabalik niya, kung totoo ba yung pagbabalik niya or hindi. Because there's a possibility kasi baka maloko ka lang din ulit nito. So, what is the factor that affecting the situation here? Is this person let's see about this. Ano to? Kasi parang di ba yung in the distant past naghiwalay kayo kasi you are LDR, nalaman mo na meron pala siyang either asawa or kinakasama or may iba siya, then kaya kayo naghiwalay. So, yung factors that affecting the situation here, ito talaga, kanina ko pa ito naisip yung pagbabalik ng person na to, nag-o-offer siya sa'yo ng new beginning, during those time na siguro na nagmo-move on ka na.
And dito ka nagkakaroon ng imbalance sa nararamdaman mo. Hindi ka nakakatulog sa gabi thinking about ano yung decision ko dito. Kaya minsan nandun sa point na sa sobrang stress mo sa kaisip about this. So, nalobat. So, you gave this person silent treatment and andun sa point, might be this is before. Ito yung sa mga nangyari before nung time na hindi ka na niya, naghiwalay na kayong dalawa kasi wala na kayong communication, then biglang bumalik siya sa'yo. So, yung external influence kasi baka yung pangako niya, mapapakon lang din naman ulit. So, baka yung pangako niya is hindi niya tutuparin pa din yung, baka yung pangako niya mapapako hanggang pangako na lang din ulit. Kasi yung hope mo dito sana this time, itong pagbabalik niya is totoo na. So, yun yung hope mo. But your fear here is baka din naman na niloloko lang ka din niya ulit. See? You need to observe talaga this person. Wag agad-agad na tanggapin siya, not because of mahal mo siya, tanggapin mo siya. Feeling ko, you as a Capricorn, you're a strong person. So, hindi kayo basta-basta ganun ka agad-agad na tumatanggap. But the thing here, yung Capricorn kasi nagpapatawad talaga sila. Yung mga Capricorn, ang problema lang sa Capricorn, hindi sila nakalimot. So, baka tatanggapin mo siya, magkabalikan kayo, yet hindi mo makakalimot yung mga issue, doon din kayo magkakaroon ng pag-aaway na dalawa. So, andito sa point na baka isang araw, lulukohin ka pa din, matutukso pa din to sa iba, tas may ipit ka sa sitwasyon, still the same, may malalaman ka about this person, baka maghiwalay din kayong dalawa. Kasi sa totoo lang yung nakikita ko dito na outcome, mapapagod ka pa din sa kakaantay sa person na to. So, sabihin na natin na sa pagbabago niya, or let's clarify. Kung kailan kayo talaga magkatuluyan hanggang sa maabot na lang kayo sa separation. So, parang this person is really not meant for you. It's better to walk away and to heal from this, to move on from this. At kumbaga hayaan na lang ang lahat. Explain mo na lang sa kanya kung bakit hindi mo siya tatanggapin. Explain mo din sa kanya yung nararamdaman mo para maintindihan niya. And andun sa point na baka kasi wala ding mangyayari sa inyong dalawa. And ma-end lang yung cycle ninyo. Mapapagod ka lang sa kakaintay kung kailan talaga kayo magkatuluyan nito. Tas walang mangyayari. So, anyway, I can see signs here. I can see Taurus sign, Aquarius sign, Capricorn sign, Pisces. I can see here Gemini, Virgo, Libra, Taurus, Cancer, Pisces, Scorpio. So here. So, okay, I can see Sagittarius here. Also, Aries, Sagittarius, Leo. So, Sun, Moon, Rising, Venus. So, yun nga. Again, my advice here on your side, on your reading, just don't accept this person. Kasi yun yung nakikita ko na parang wala ding mangyayari talaga sa inyo. Kahit yung immediate future, kahit yung outcome, hindi pa din maganda yung nagiging outcome dito. So, you just really need to move forward na lang talaga. And explain to this person why. Explain mo na lang sa kanya na ito naman talaga yung nararamdaman ko para sa'yo. Kailang natakot ako na baka lukuhin mo ako ulit and baka hindi pa kayo tapos nung person na yun o baka asawa niya yun. And baka mapapagod lang din ako sa kakaantay sa pagbabago mo or whatever. And gusto ko talaga na sana na yung relasyon na
kaya akong paglaban, kaya ako pagmalaki, mamahalin ako ng totoo. Kasi yun naman talaga yung gusto ng Capricorn eh. Ayaw ng Capricorn yung laro-laro lang. Pag once si Capricorn pumasok sa isang relasyon, gusto nila go for the goal na talaga, together kayo, umakyat, hanggang sa mag-success kayo, kasi magkasama kayong dalawa. So, pag ganitong sitwasyon, wala kayong mapapala sa person na to, Capricorn. Dahil hindi kayo sasamahan nito towards success, but just will give you some headaches lang talaga. So, yung pagmamahal na yan, makaka-move on ka din dyan. And, etong pagbabalik niya, might be there is a possibility na baka na-miss ka lang niya, nakita ka lang niya sa social media, nakita ka lang niya sa TikTok, and then, napatrip siya, nakausapin ka ulit. So, at least ngayon, nakikita ko naman dito na parang you are trying to guard yourself, naglalagay ka ng wall between the both of you, between the two of you. So, continue mo na lang talaga yun. At, or sabihin na natin na, wag mo na lang din siya paasahin. Sabihin mo na lang talaga yung totoo sa kanya. And, bakit hindi mo siya kayang tanggapin? Bakit ganito? Bakit ganyan? So, that is my reading for you, Capricorn. Thank you and God bless.